Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito sa inilabas na pahayag ni Ginoong Robert Kiyosaki. Siya po ang sikat na author ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad. At yan, siya po ay naglabas ng kanyang pahayag dito tungkol kay Bitcoin. Na sabot po niya dito ay si Bitcoin ay patungo na po sa napakataas na presyo nito. At yan, mukhang mangyayari po ito sa habang may nalalapit na isang digmaang pandaigdig. Ito, kung nangyari po yung digmaan na ito, ito po yung magiging ikatatlong digmaang pandaigdig sa buong mundo. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Ginoong Robert Kiyosaki. Sabi po rito ay amid escalating geopolitical tensions in multiple regions of the world, the famous investor and author of the best-selling personal finance book, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, has opined they could lead to another world war and that Bitcoin would do well in such circumstances. Kaya yan, dulot po ng mukhang tumataas na geopolitical tension sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. Hindi lamang po sa Middle East. Ayan, yung talagang matindi po talaga yung tension ngayon ay sa bansang Middle East. Maging dito sa Pilipinas ay meron na rin. Meron na rin pong nabubuong tension dito mismo sa atin. Dito po sa pagitan ng ating bansa na Pilipinas at ang China. Ayan, may nabubuong tension. Kaya mukhang kung mas lalala po talaga ito ay ayon po ay Ginoong Robert Kiyosaki ay pwede daw po itong mauwi sa digmaang pandaigdig. Yan, ikatatlong ito po yung magiging sakaling nangyari po ito ay ito po yung magiging ikatatlong digmaang pandaigdig. At ayon po sa kanya ay maski nagkaroon daw po ng digmaang pandaigdig ay itong si Bitcoin ay may mag-perform ng magiging maayos lamang daw po yung kanyang performance. Yan, kahit ano pa yung nangyayari sa mundo ay okay naman daw. Magiging okay na rin magiging okay lamang po itong si Bitcoin. Ayan, Bitcoin through the roof. Kung pag sinabi po ng nating through the roof ay aangat po yung kanyang presyo sa napakataas. Yan, aangat po siya sa napakataas na presyo. Yan po ang ibig pong sabihin niyan. Specifically, as the popular finance educator pointed out, the global uncertainties are heightening toward the edge of a massive war, and our banks are in trouble, while assets like precious metals and cryptocurrencies are rising in demand and price. Kaya ayan, si Ginoong Robert Kiyosaki ay pinoint out po niya or binigyan po niya ng isang matinding pagpapaliwanag. Yan yung kalagayan ng buong mundo ngayon kung saan ay posible pong mauwi ito sa isang malaking digmaan. At maliban po rito ay yung mga bangko ay mukhang nanganganib na rin. Yan, mukhang marami na po ang parang makakaranas ng bankruptcy na mga bangko. At kasabay nito ay yung mga assets naman po na katulad ng mga precious metals. Yan po yung mga gold, silver, ayan. At maliban dyan ay yung mga cryptocurrencies ay tumataas naman po yung kanilang demand at presyo. We're talking about the golden year for gold, and the reason for it is the bank are going bust. Everybody knows that. Bitcoin is going through the roof. But the part that concerns me most is World War III. We're on the verge of it right now. Yan po yung aktual na sinabi ni Ginoong Robert Kiyosaki rito. Ayan, ngayon ay pinag-uusapan na raw po natin ang golden year ng gold. Ayan, sapagkat yung dahilan dito ay yung mga bangko ay mukhang nababangkrap na. At alam na alam daw po ng karamihan yan. At itong si Bitcoin ay aangat na po sa mataas nitong
presyo. Yung talagang nakakabahala lamang daw dito, kinababahala ni Ginoong Robert Kiyosaki ay ito nga, posibleng yung global tension na ito ay mauwi sa ikatlong digmaang pandaigdig. Kiyosaki asked Celente for his views, and the editor explained that there were now 300 regional banks in the United States that experts have downgraded to negative. Ayan po, tinanong ni Ginoong Robert Kiyosaki itong si Celente. Si Celente ay siya po yung saan ba dito? Ayan. Siya po yung editor at saka producer ng Trends Journal. Ayan. At siya po yung nagsagawa ng podcast dito sa episode ni Ginoong Robert Kiyosaki nung nakalipas na April 17. At ito po yung aktual na sinabi ni Ginoong Celeste. The banks face a $2 trillion wall of commercial property debt. $2 trillion coming due that they are not going to be able to pay. The banks are going to go bust. It's going to be a banking crisis the likes of which we have never seen in the world. Kaya yan po ang ayon po kay Ginoong Celeste. Yan, ang bangko ay meron po silang utang na $2 trillion at mukhang wala po silang pambayad dito. Yan, at nalalapit na po yung due date yan, para bayaran nila ito, pero mukhang wala silang pambayad. Kaya mukhang mauuwi po ito sa bankruptcy. Kaya magkakaroon daw po ng banking crisis na hindi pa nararanasan ng buong mundo. BTC price prediction. As a reminder, Kiyosaki has long supported the flagship decentralized finance or DeFi asset, which he believes could one day hit the price of $2 million. Agreeing in his view with Katie Woods, the founder and CEO of ARK Invest, which manages several exchange-traded funds or ETF. Yan, sumasang-ayon din po itong si Ginoong Robert Kiyosaki dito sa inilabas na prediction ni Madam Katie Woods, ang founder po ng CEO, ang founder ng ARK Invest. Yan, founder at saka CEO ng ARK Invest. Yan, sapagkat ayon po kay Madam Katie Woods ay posible pong umakyat ang presyo ni Bitcoin sa $2 million. At yan ay suportado po ni Ginoong Robert Kiyosaki at na-content na po natin yan. In conclusion, Robert Kiyosaki might be correct in his predictions, but it is important not to follow anyone's advice blindly and do one's own due diligence, thoroughly investigating any asset before investing a significant amount of money in it, because trends can shift on a whim regardless of the industry. Kaya yan, sabi rito ay malamang yan or maaring tama yung mga inilabas na prediction dito ni Ginoong Robert Kiyosaki. Pero hindi ibig sabihin na paniniwalaan po natin kaagad yung kanyang mga pahayag dito or yung kanyang prediction. Kailangan na rin po natin na magsagawa ng ating sariling pagre-research at gamitin na rin po natin yung ating sariling pag-unawa. Ayan, at para i-analyze ang sitwasyon bago tayo magsagawa ng ating sariling mga desisyon. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.